Good morning, good morning, good morning. It's Tuesday, December 1st. Kumusta ho mga bossing? Kami ho'y napapanood sa pamamagitan ho ng mga different platforms ho namin. Una sa lahat, kami pwedeng sundan sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ganon din ho sa aming ito ho'y website, bitagmedia.com, sa telebisyon. Of course, exclusive ho kami sa PTV4. And sa radyo ho, Radyo Pilipinas 738. Share din ho kami sa mga AM and FM station ho ng Capital Broadcasting Corporation. Sa Manila ho, sila ho'y nasa 1530. Sila ho'y DCME. Ngayong umaga mga boss, umpisahan ho natin ang bagay na inaabangan niyo ho siguro. Ano? Kung tutusin mga bossing, ang Bitag Live is mga issues at analysis ho natin sa mga balita behind the news. Pero kabahagi ho namin ang public service ho na dapat masundan niyo mga babala, ito especially ngayong Christmas season. By 24 days to go before Christmas mga bossing. Well, napapansin niyo ba mga boss? Lahat ho ng mga balita, sa lahat ho ng mga media platform, sad to say, bad news kung tawagin. Ang laman ho, pagtitingnan ho natin, obserbahan niyo lang ho, pansinin niyo, ano? Puro pa Apple, as in puro pagbubuhat ng bangko, puro patutsada doon sa mga taong ma-Apple na nakakuha ng buwelo simula ng mga bagyo. Puro pa sundot ng pailalim. As in mind conditioning, finger pointing, dahil mali raw yung nakaupo. Puro away etong mabenta sa mga trolls ng magkabilang panig. Kampihan na. Kayo boss, saan ho kayo? Anong team kayo belong? Or team bulong ho ba kayo? Well, trolls ng mga opposition o trolls ng mga administrasyon, depende na ho yan. Kumbaga, pagdating ho ng balitang politika, rambolan na. Makakaliwa laban sa administrasyon or oposisyon laban sa administrasyon. Ang lagay, palagay nyo kaya ang administrasyon, tatahimik na lang, lintik lang, walang ganti. Ito ang mga balita ngayon, mga boss. Okay? Tanggalin na natin yung bulong at bilong. Ito mga balita ngayon, partikular sa social media. Ang mga news site partikular, malalaking dyaryo, telebisyon, at kanya-kanyang mga manok. Well, gets nyo mga bossing? Kaya, sinong manok nyo? Anong team ang alaga ninyo, mga boss? Kaya, tayo ho'y nagsasalita lamang base doon sa mga sinusubaybayan ho natin balita. Kaya kuminsan, pag kayo gigising sa umaga and you're a morning person and then you start, reading the news, very handy ho kasi pag gising nyo sa umaga as you turn on yung inyong cellphone or inyong whatever gadget, desktop man yan or inyong iPad, right away, social media is very handy. Facebook, makikita nyo agad. Hindi ho kagandahan ng mga laman ho eh. Makikita nyo naman agad, talaga'y nagkalat ho talaga yung mga sinasabing bad news. Nakakasira ho ng umaga eh. Bakit ho nakakasira ng umaga? Abay, talagang ini-SS ho ang balita. Di ko maintindihan. Mahalata ho talaga. May minamanok ho yung Rappler, may minamanok yung Inquirer, may minamanok din ho yung sinasabing, Philstar, pati ho malalaking telebisyon sa tabi lang ho namin. Andiyan lang sa kabila, isang bato lang, isang tumbling lang ho. GMA. Doon ho makikita natin, laging nasa dilawan. Of course, importante kaya pag-awayin ho ng mga magkabilang panig kasi dyan ho nagkakagulo at syempre naman, patok ka. Patok ka sa social media, sa Facebook. Pag nag-away-away ho, sagutan agad yung mga trolls ng administrasyon, trolls na mga nasa oposisyon, mga bossing. Labas nyo lang ho balita, especially let's diretsuhin natin, Napapansin nyo ho ba, ang dami ho labas laging kay Lenny, VP Lenny? Pag si VP Lenny na ho, balita dyan, makikita ninyo, nandyan na ho yung Rappler, talagang makikita nyo, nangunguna pa, nandyan yung SS, pagdating ho sa Inquirer, nandyan na rin ho yung Philippine Star, kasama na rin ho, nandyan na ho yung, unang-una talaga, napapansin na ho natin yung GMA 7,
Well, anyway, kung talagang yung kanilang editorial stand na pag-isipan ho nila na talagang mabenta ho siguro dahil nakikita ho nila kapag nilabas ho nila itong si Lenny, tumataas ata yung engagement eh. Yun ang basihan pagdating ho sa social media. Gets niyo mga bossing? kaya pag sa umaga ka, my advice to you, no? Start wag ho agad buksan yung social media site. Instead, say a little prayer muna. Mas maganda ho siguro para bigyan kayo ng linaw, kapanatagan. Do a little meditation and then do a little exercise. Kasi kung uunahin nyo agad paggising nyo, tingnan nyo agad sa social media, sira na ang araw nyo eh. Basagan ho agad ng trip. Especially kapag yung trip ninyo ay medyo binasag ho. Depende kung sino nang basag ng trip ninyo. Sino pa mahilig magbasag ng trip? Hindi Rappler ho. Hindi pa kung hindi Rappler, Inquirer. Pag hindi Inquirer, pati GMA na binabasag na yan trip na mga, siyempre. Trip ho nila talaga. Laging ilagay si Vice Lenny kasi mabenta ho ngayon. Nakakuha nga ng buwelo eh. Kunting kimbot, kunting salita, kunting ngawa. Abay, balita na mga boss. Ngayon, at the same time, wala na hong tama. Nandun na yung sinasabi natin, paepal, patutsada, pasundot ng pailalim. Ayan ho, away, mabenta ho ngayon yan. Pag hindi pa nasirang araw ninyo, ewan, hindi masisirang araw ninyo kung nasa kabilang banda ho kayo. Paano yun sa kabila? Abay, total, binasag nyo yung trip. Kaya itong Rappler, Inquirer, ay, GMA, sa bagay, pag ganyan ang ginagawa ninyo, magbalanse kayo, wag lagi yung nagmamano kayo. Pag nagmamano kayo, binabasag nyo yung trip ng kabila. Siyempre, yung trip ng kabila, nagiging rabid trolls din yun. Gaganti yan. Makikita nyo tuloy, nabababoy yung minamanok ninyo kasi yung engagement, pinapasok ng mga trolls. Kaya nga sinasabi, kapag nilabas ninyo si BP, basagan ng trip agad. Yun ang sinasabi ni Mang Igme. Ngayong umaga, coffee time. Nga boss, kami pala'y napapakinggan ho sa Radyo Pilipinas 738 and of course sa mga AM and FM stations ho nakikipag-share ho ng ating ito ho'y ng ating broadcast, Capital Broadcasting nga pala. Sinishare ho nila. And ganoon din ho ang 1530 sa AM band ng DZME. Nakikita nyo, umuusok pa yung ating coffee. Sinasabayan ho natin yung ayaw ko hong basagin ang trip ninyo. Kasi kung ang trip ninyo ay magbantay ng anumang mga balitang positibo, bihira ho tayo makakuha ng mga balita ngayon. Kasi ang balita ngayon, pag pinag-away mo, magkapilang panig, makakaliwa laban sa administrasyon, oposisyon laban sa administrasyon, administrasyon, gagante. Siyempre, ang hindi naman gumaganti yung nasa administrasyon, malimit, yung mga trolls ng administrasyon, ang siyang tumatabla ng laban. Kaya gusto niyo naman basagan ng trip. Punta lang kayo sa social media, basagin yung trip ni naman, kung sino yung mga minamanok nila, ganti-gantihan na kampi-kampihan at the same time, mga boss. By the way, mamaya ng konti, ano? Public service ho to, mga boss. It sounds funny, pero it's true. Panty. Panty nga bang pinagka-interesan? Dahil wala yung tunay na target nilang mag-ina sa bahay na, nakapaglipat na agad kasi sa tapat mismo, nakalipat na sila, ang pinagdiskitahan tuloy yung panty na mag-ina. Pinagbuntunan ng mga tirador ng panty sa Pangasinan. Malalaman nyo ngayon yan. Public service ho natin. May pagkamasa ang dating, pero true. Alam nyo boss, pati yung mayor. Tinawagan ho namin, thank goodness, yung sa mayor ho matapos ho nila ito, alam nyo, pagkatapos ho ng broadcast ho namin sa Pambansang Sumbungan, agad naman kumilos yung mayor ho, okay, dito ho sa, yan ho, sa Alaminos, Pangasinan, kumilos agad ho nung hapon na yon. Nagpadala ho siya ng mga municipal police, si Brian Celeste, ayan ho, para imbestigahan yung sumbong na indidulog ho sa atin dito ho sa Pambansang Sumbungan. Alam niyo ho ba, hinabukasan, di ba? Abay, humarap ang inarereklamo at yung pamilya ng nagrereklamong tirador ng mga panty. Ngayon, galit daw yung pamilya ng tirador ng panty, nakikita nyo, dahil nagpatulfo ang misis at ang kanyang 10 taong gulang na dalagita
Ayaw nito makipag-ayos nitong si Terador ng Pante, si Tutsi. Ang sinasabi naman ng mag-ina, abay, ayaw na naming gulo, estranghero kami rito sa lugar na to. Pwede ba? Mag-apology na lang kayo. Matigas ang ulo, nakikita niyo itong construction worker na to. Tinanong ko si barangay chairman, hindi na nila alam kung ito nga ba'y kuminsan gumagamit or tanong ko ho yan na matino kasi sino ho bang matino na ikay papasok kung looban mo ang bahay ng alas 2 ng madaling araw? Yan ho. Ngayon, nagre-reklamo ho ata itong pamilya nitong si Gatchalian dyan sa si Tutsi Camille Gatchalian ng Pangasinan at sinasabi napapahiya raw sila dahil napatulfo. Hindi ba? Napatulfo. Ngayon, baka mamaya pag narinig naman tayo ng sino ba yan? Alogok, Attorney Alogok Bata, na sinasabing, ba't kayo nagpapatulfo? Huwag kayo magpapatulfo. Mawawala na ng gana. Ayan, huwag kayo magpatulfo, sabi nitong si Irene Alogok. Alam niyo bakit? Pag nagpatulfo kayo, hindi na pwedeng pag-ayusin yan. Gets nyo? Sinisisi pa kami ngayon. Ngayon, ang mangyayari, balik natin si Gatchalian. Ito yung si Terador ng Pante. Itong si Terador ng Pante, napapahiya na raw sila, yung pamilya nila. Pinatawag ho kasi, hindi raw mapag-ayos ng barangay. Yung barangay mismo, yung barangay kapitan, si Kapitan Enrique Biason. Hindi niya mapag-ayos kasi ida-direct filing na lang. Isang patawag, pangalawang patawag, pangatlong patawag. Ito ho yung kwento kung kayo ho'y tagapagngasinan. Alamin niyo ho ito, ano? So, yan ho, tingnan niyo ho yung storya na to na 16 minutes ho yung segment na yun. Mamaya ng konti pag-uusapan ho natin. Mga boss, gusto niyo na ba umpisahan agad? Sige, bago tayo mas maganda siguro kasi kamakailan sinabi ho natin, di ba? May isang abogada dyan nagsasabing, kung maaari, iwasan niyo yung mga television program na yan, yung mga television program, lalo-lalo na yung mga tulfo na yan. Kasi, pag yung mga tulfo nilapit nyo, hindi na pwede mapag-ayos. Mas maganda ako, nagpapasalamat ho kay Congressman Eric Yap. Sabi niya, si Congressman Eric Yap ng Axe Party List, sabi niya, yung serbisyong sibilyan, dapat tanggapin ng gobyerno. Dapat daw matuwa. Ito ho'y balita ho ito, babasahin ko. Ano? Dapat daw matuwa ang pamahalaan at tanggapin ang alok na tulong ng mga pribadong sektor at ilang mga individual para sa mga ordinaryong mamamayan na naghihikahos na naghahanap ng hustisya. Sinabi ito ng CIS, Congressman Eric Yap, Chairman ng House Appropriations Committee. Alam niyo sa kanyang, ito ho'y pahayag ng Department of Justice Alternative Dispute Resolution na huwag kayo lumapit at humingi ng tulong sa mga television programs tulad ng mga Tulfo Brothers para ayusin ang anumang gusot sa pamilya, trabaho, komunidad. Yun ho, hindi ba, kamakailan, nagpaliwanag ko. Sabi ho ni Congressman Yap, yan, yung batang kongresista ng Axe Party List, mas maganda kung marami ang nahihingan ng tulong ng mga tao dahil hindi kakayanin ng pamahalaan ang lahat ng problema ng mga tao. Let me sound more like tagapagbalita na. Ito ang dahilan kung bakit natetenga ang mga sumbong at reklamong inilapit ni Juan o Maria sa mga ahensya ng gobyerno na nasa sobrang dami hindi na makayanan ng ahensya. Katuwang naman ng media tulad ng mga Tulfo, Rafi, Erwin, and Ben, ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtulong sa mga tao tulad ng DSWD, DOLE, DOJ, PNP. Kaya bakit sasabihin na huwag lumapit sa media o sa mga Tulfo? Mabilis daw kasi ang aksyon ng Tulfo Brothers. Balita hong binabasa ko sa Filipino Star ho to, sa mga ganitong issue kumpara sa mga ahensya ng gobyerno inaabot ng ilang araw, buwan o taon. Kaya mas gusto ng mga taong lumapit sa kanila, sa amin. Mabilis. Walang monopolya sa pagtulong. Ito'y lalong walang paligsahan kung sino ang pinakamarami o pinakamabilis o pinaka-epektibo na tutulungan. Mas maganda nga, the more, the merrier. Ngayon, gusto natin ibalik ulit kay Attorney Alogok. Okay? Yan. Huwag kayo magpatulfo. Kung tutuusin, si Attorney Irene Alogok, andyan. Siguro gusto niyang sabihin, magugulo kasi pag lumapit kayo dyan sa mga tulfo. Okay. Attorney Alogok,
mas magandang panoorin mo to. Kaya mo ba to? Tingnan lang natin, ano? Itong programa na to, panty. Tirador ng panty, inareklamo. Panoorin. Paano? Nangyari sa panty mo, mga panty mo. Bamoy! Bamoy! Ano mangyayari? Pinagkakaisahan niyo ako eh. Nung inaamoy ka ba, lapit na mukha niya, muntik ka na mahalikan? Opo, sir. Alam mo ba kung anong ginawa nitong kolokoy na si Rolando Raon? Hindi po sir, hindi po. Alam mo kung nasa Manila lang to, hambalusin ko tong si Raon eh. Hindi ako nagbibiro. Panty nga lang bang pinagtripan para amoy-amuyin? O wala doon yung sinasabing target nila, posible kasi mag-inakap. Hindi na ako makatulog. Pati sa barangay, sir, natutrauma na po ako. Nilooban na nga, panty niya pinagtripan, pinagtawanan pa ng mga suspects sa barangay. Ano kayang pakiramdam, ikaw yon na estranghero sa lugar? Tumakbo ka sa barangay dahil sa panluloob na naganap sa iyong bahay? Ang panty ng ginang at ang kanyang dalagitang anak nagkalat sa loob at sa labas ng bahay hanggang sa sagingan. Ngayon, sa halip na pakinggan ang pobreng ginang, mga boss, pinagtawanan, pinagtulungan, at inamoy-amoy ang ginang na halos mahalikan na ang kanyang mukha dahil baka raw kasi nakainom yung pobreng ginang. Panty nga ba ang pakay? Or di naman kaya, panty na lang yung pinagtripan dahil wala doon ang kanilang totoong pakay ang mag-ina? Tulungan niyo po ako, sir, na masolusyonan po itong problema ko po. October 16, alas 2 ng madaling araw po, yung aso po namin tahol ng tahol. Sumilip po ako sa lumang bahay bukas po, sir. Kumuha po ako ng flashlight, nakita ko po yung tao nandun po sa may harapan ng pintuan, sir. Na-flashlightain ko po mukha, sir. Natandaan ko po siya talaga po, sir. Sinik ko po yung bahay, sir, nung may araw na. Nagkalat po yung panty ko, sir. Isang bra, dalawang panty ko, nandoon sa sagingan. Tapos yung iba, sir, nandoon sa may labas po, sir. Marami pong bakas ng paa, sir. Sa barangay po, kampi po. Sa pamilya po, sir, ng suspect, sir. Binabaliktad pa ako nila, sir. At sa 6 ng Oktubre, alas 2 na madaling araw, nagulat ang 36 anyos na si Janice Balbuena nang makita niya si Tutsi, 23 years old, nasa tapat mismo ng lumang bahay. Sa tapat lang ng kanilang pinagawang bahay, nakalipat na sila. Nung flashlight niya, nakumpirma at namukhaan si Tutsi. Kinaumagahan, nakita ni Janice, nagkalat na ang kanilang panty at bra sa loob at sa labas ng bahay. Ganun din sa sagingan. Nakita rin ang mga bakas na mga papalibot, ito ho ng lumang bahay. Ngayon, at sa 7 ng Oktubre, alas 2 ng hapon, nagharap sa barangay si Janice at inareklamo si Tutsi. Itinanggi naman ang reklamo laban sa kanya sa halip ng investigasyon or ito yung paglupon. Pinagtawanan, ito si Kagawad Rolando Raon. Nang inareklamong si Tutsi at ang kanyang 6 pa na kasapakat, mga tropang lalaki. Kainuman, abay sa loob ng barangay, sige ng Panginoon, inamoy-amoy ng barangay. Baka raw kasi lasing. Nakatingin lang daw ang babaeng empleyado ng barangay ang nangangalang Violi na hindi raw ito sinaway ang kagawad at mga lalaki nagtawanan. Paano? Nangyari sa panty mo, mga panty mo. Nagkalat nga eh. Nandoon sa ano? Mukhang nakainom ito. Paano ako nakainom? May ebidensya nakakainom? Baka... Bamoy! Bamoy! Halika na, friend. Walang ano, magpapaano na lang. Magpapaano na lang ako sa ano. Sige lang. Sa... Pagka na lang ito. Ano mangyayari? Pinagkakaisahan niyo ako eh. Pati itong si Barangay Kagawad, kulang na lang amoy-amoyin siguro yung mga panting nagkalat. Baka sa likod siya rito. Bukod sa pambabastos sa kanya sa barangay, pinapanigan para dinedepensahan pa raw ni Kapitan, sabi ho, at ang lupon, yung inarereklamong mukhang adik na tong putok sa buho na to. Nung inaamoy ka ba, lapit na mukha niya sa mukha mo? Yes po, sir. Yes po, Gaanong sir. distansya? Yes po. Ganito na lang na muntik ka na mahalikan? Opo, sir. Yung katawan niya po, sir, lumalapit po eh. Yung mga suspect doon nagtawanan. Sabi ko, nagkalat yung panty ko nandun sa labas, yung iba kong panty nandun sa agingan.
nakita ng kalaro ng anak ko. Yung isang bra, dalawang pante, isang pante kong anak ko. Nagtawanan sila, sir. Nanabastusan po ako, sir. Kaya anong ginawa mo? Lumabas ka na lang, umalis ka na lang. Opo, sir. Nung umalis ka sa barangay, anong ginawa nila? Hindi pa ako nila tinawag, sir. Pinabayaan po ako, sir, na lumabas po ako. Hindi man lang inawat ni Viole, yung babaeng siya yung nagno-notes? Hindi man lang siya nagsimpatya sa iyo na ikay babae, pinagtutulungan ka? Wala pong ginawa, sir, sa akin. Anong pakiramdam Hindi mo? po nagsaway, wala po. So, anong pakiramdam mo na si Sobrang sakit, sir. Bawat hearing po, sir, may trauma pero kailangan kong harapin, sir, yung hearing na yun. Walang umawat na babaeng barangay kagawad o sino man doon para magsimpatya sa iyo dahil babae sa Wala. babae? Wala, sir, wala. Ano ang probinsya mo, Janice? Tacloban, Leyte po, Pabatngon. Bakit ka nandyan sa Yung Pangas? asawa ko po, sir. Pangasinan po, sir. So, dalawa lang kayo ng anak mo. Yes po, sir. Dalawa lang po. Natatakot ka ngayon dahil sa nangyari. Sobra po, sir. Sobra, hindi na ako makatulog. Pati sa barangay, sir, natutrauma na po ako. Ano ang ginawa ng barangay mo sa reklamo ni Janice? Pumunta po sa barangay itong si Janice po, nag-blatter, kasama niya yung mga poso, tapos kinamagahan, pumunta siya sa bahay, sinabi niya yung problema niya, tapos pinatawag ko po para po makilala niya talaga kung sino yung sinasabi niya. Yung unang patawag, 17 ng Oktubre, tama? Opo, sir. Opo. Nasaan ka nung yung unang... saan Kwan po, sir. May meeting po kasi kami sa kabilang building nung time na yun, sir. Kasama Alright. namin yung Alright, sige. barangay, tsaka Okay. yung si midwife po namin kasi may importante po kami pinag-usapan. Walang problema, Kap. Sige. Apa. Alam mo ba kung anong ginawa nitong kolokoy na si Rolando Raon? Hindi po, sir. Hindi po. Sa mga katuwid, kung hindi mo alam, makinig ka sa akin, tuturuan kita. Kung hindi mo alam, mukhang niloloko ka ng tao mong etong si Rolando Raon. Tsaka mukhang walang silbi yung babae. Sino si Viole? Barangay record keeper po. Parang wala siyang simpatya doon sa kapwa babae. Alam mo ba to? Hindi po, sir. Kasi Ngayon, alam mo na, ako na mismo magsasabi sa iyo dahil hindi mo alam, maganda, narinig mo sa bibig ni Ben Tulfo. Kaya huwag ka magkakamaling sumagot sa akin. Ano ang nangyari ng 18 o 19 na sa pangalawang patawag nyo na nandoon ka? yung inakusahan niya talaga, yung blinater niya sa barangay, ipa po doon sa pinagbibintangan niya nung nagharap-harap na kami. Sandali muna. Okay, bago yan. Sino ang nag-blatter? Sino nagsulat ng blatter? Si Joseph Tabla nga po. Yung Si Joseph Tabla. Ibig mong sabihin, hindi nakasulat si Tutsi? Hindi po, sir. Hindi po. Kaninong mukha ang nakita mo? Si Tutsi po, sir. Gatselian po. Si Tutsi po. Gatchalian. Ano ang sinabi mo kay Joseph Tabla? Dinescribe ko po, sir. Tapos sila po nagsabi, sir, na yung tao po si Tutsing po. Gatselian po yon. Unang patawag, nakita mo ba si Tutsi? Opo, sir. Nakita ko po, sir. Tinuro ko po, Namumukhaan sir. mo si Tutsi, tinuro mo siya yon. Opo, sir. Opo, sir. Tinuro ko po, sir. In-identify na mismo sa atin, harap ko na mismo. Kasi pag itanong niyo po sa kanya kung ano yung pangalan na sinabi niya sa blatter, Mukha lang niya. Nung nakita niya na sa barangay, tsaka niya nakilala. Si Tutsi Camille Gatchalian ang nakita niya nung flinashlightan niya. Siya mismo ang nakatistigo eh. Siya mismo nagsusumbong. So, sa pangalawang patawag, anong nagawa mo? pinagharap ko po sila, sir. Nung nagharap sila, in-insist nitong si Janice na si Tutsi Camille yung nakita niya. Okay. Yung isa, hindi naman niya aminin. Hindi niya inamin, sir. Okay. O di, sabi ko sa kanya, na silang dalawa na, ano ang gusto niyong gawin? Magpan tayo, mag-hearing ulit tayo, dalhin niyo lahat ng mga witness niyo. Okay, sandali, Kap. Isisimple ko lang tong reklamo na to. Tumpak yung sinasabing nagre-reklamo na natatakot sa barangay ninyo ngayon kasi tinatabla nyo, pinagtatawanan nyo siya.
Kumbaga, pinagtulungan nyo, tiningnan yung kahinaan ng babae, panty yung pinag-uusapan, Kap. Naintindihan mo ba ako? Hindi madali para magsumbong kasi pagtatawanan yan eh. Wala naman sigurong siraulo para magsumbong at pagtatawanan, ginawa ng iyong magaling na luko-luko, mahambalos kung mamaya yan si Raon, yung iyong kagawad, na inamoy-amoy na halos mahalikan na yung ginang na nakita ng bata, ng anak niya, na dalagita, na nakita ni Violi na hindi man lang inawat dahil alaka roon, Kap. Alam mo kung nasa Manila lang to, hambalusin ko tong si Raon eh. Hindi ako nagbibiro. Inisulto ang pagkababae nitong si Janine Balbuena. Pangaralan mo yan kasi kung hindi, baka sapatusin ko sa ulo yan. Alam mo ba ang ginawa nitong anti-discrimination against women? Ang ginawa nitong si Raon? So anong status nito ngayon ng sumbong nitong si certificate to file action na? Yes, sir. Sa December 8, makukuha, pero anytime kung gusto. Okay, makinig ka muna. So, anong ibig mong sabihin? Malilibre sa pambabastos yung gumong taong si Rolando Raon? Dapat tinuwid mo muna ang kamalian ni Raon. Tapos, yung suspect na tinuturo na si Tutsi Gatchalian, ilang taon to si Tutsi Gatchalian? Mga 23 or 24 siguro, sir. Ano ang trabaho ni Tutsi Gatchalian? Minsan nagko-construction. Construction. Yung mga katropang kainuman ni Tutsi Gatchalian, mga katropa sa inuman, na nandoon sa barangay na ginamit niyang testigo para pagtawanan, para isalba siya, niluluto sa blatter, tapos itatapon mo sa hukuman, magdadagdag ka ng reklam ng problema ngayon sa hukuman. Ngayon, Kap, panty nga lang bang pinagtripan para amoy-amuyin? O wala doon yung sinasabing target nila, panty na lang ang pinagtripan dahil ang talagang pakay doon. Posible kasi yung mag-ina, Kap. Swerte na lang itong mag-ina, nasa bagong bahay nila ngayon. Kung hindi, malay natin, baka nakadroga, nakainom, itong si construction worker, itong si Tutsi Gatchalian at kanyang mga barkada. So hindi mo ba nakitang angulo na yan? Ini-insist naman po kasi nung Tutsi Gatchalian na hindi daw po siya ang pumunta doon sa bahay nila. Tapos yung witness naman itong si Janice na sabi niya na nakita si Tutsi Camille, ibang tao naman pala yung nakita niya, hindi naman po si Tutsi Camille. Iba naman yung witness na nakakita siguro doon sa panluloob. Malamang ang nakita ng witness, yung ibang taong kasama ni Tutsi, na yung sinasabi mong tao sa likod ng kusina dumaan, kasama yung ibang mga kasamahan nito. Si Tutsi parang lumabas, nandoon sa harap ng bahay, lumang bahay, siya ang na-flashlightan ni Janice. Yung kasamahan ni Tutsi, yung sinasabi mong pangalan, ibang pangalan, at yung mga tropa, malamang lasing sila, madaling araw, baka pinupunterian nila, gasahain, posible, rapin, o maarang baka nakadroga itong mga putok sa buho na to, lasing, pagkatapos pumunta sa likod. Nang wala silang nakita, pinagtripan na lang ang panty at bra na mag-ina. Ang gusto po kasi ni Janice, gagawa sila ng kasulatan na hindi na ulitin ni Tutsi Camille yung nangyari. Itong si Tutsi naman, ayaw niyang pumirma, ayaw niyang aminin. Nagpipilitan nga po niya na hindi niya ginawa yon. Alam nga namang pilitin ko siyang pirmahin, ayaw nga po niyang pumirma. Actually po talaga naman pong ginawa ko lahat ng magagawa ko para mapag-ayos sila. Okay, good. Kung ganun ang ginawa mo, wala akong makitang masama sa ginawa mo. Pumuputok yung butsi ko kay Rolando sa kabastusan ng ginawa niya kay Janice. Baka itong tirador ng panty. Huwag mo akong pipilitin, baka pumunta ako ng Pangasinan, sa harap mo mismo, hambalusin ko yan. Sa ginawa niyang kabastusan sa kababaihan. Kukonsintihin mo ba? Or Ay, po, parang hindi ko kukonsintihin. sinusuka mo ba ang ginawa niya sa reklamo nitong si Janice na natatakot ulit bumalik? Parang mahirap na pumunta sa barangay. Takot yung biyanan ni Janice pumunta ng barangay. Actually, nandito nga po sila ngayon. Kaya nga, inutusan ko eh. Inutusan kong kapitbahay, samahan ni 16 anyos si Joel ata nun, para pumunta sa inyo. Kasi ang hirap mong tawagan eh. Tama bang ginawa nitong si Rolando Raon? Ang tanong ko sa iyo, Kap, o mali? Mali po talaga yung ginawa. Ayun! Yung mali ang ginawa niya, then tama na. Maraming satsat. Mali ang ginawa niya. Ako'y magbibigay ng warning dyan sa kagawad mo. Pwede akong pumunta rin sa harap mo, paluluhurin ko yan. Para humingi ng tawad kasi ang mga kababaihan parang inapi ninyo, binastos ninyo.
maraming women's group na magagalit dito, Kap. Andyan bang si Raon? Pakausap mo nga sa akin. Wala ngayon dito, sir. Wala. Nagtatago dahil alam tumawag ako. Tinatawagan namin itong si Tutsi Gatchalian, hindi sumasagot. Kaya ikaw na lang ang aking kinakausap. Si Tutsi, bantayan mo at yung kanyang kasamahan. Kasi pag hindi mo bantayan yan, pakiabot na lang sa pamilya niya, pag nagkamaling binalikan niya ang misis na to, Kap, sabit ka rito ha, witness ka. Opo. Ako nagsasabi, bigyan mo ng kasiguruhan ang kaligtasan nitong si Janice Balbuena. Narinig mo ako, Kap? Ay, yun po ang sinabi ko sa kanya talaga, sir. Gusto mo ng kasiguruhan na hindi babalik si Tutsi sa iyo at ang mga barkada niyang 7 na nandoon, yung katropa niya sa kainuman? Opo, sir. Ilan bang aso alaga mo? Isa. Magdagdag ka ng isang aso, isa pa, 3, maraming aso. Okay? So simula ngayon, gawin kitang Bitag Community Brigade. Ikaw ngayon, yung aming spy dyan na mag-iingat ka. Tatawagan mo ang mister mo. Ano bang trabaho ng mister mo sa Saudi? Duct installer po. Aircon po na yung malaki pong tubo, Okay, sir. okay, sige. Nagkakabit po. Pwede mo bang sabihin doon sa mister mo bumili ng CCTV, 2 camera na para ma-record kung sino yung lumalapit sa may bahay mo? Yung CCTV na yon, bigyan mo ng access ang mister mo na napapanood. Protection mo, mahalaga sa amin. Pero makikipag-ugnayan kami sa mister mo at sa iyo at babantayan natin ngayon itong si Tutsi Gatchalian at mga tropa niya. At itong si Rolando Raon, Opo, sir. ganun din ha, okay? O Kap, maraming salamat naman at sinabi mo, nagbigay ka ng kasiguruhan para dito kay Janice na hindi na siya... Opo, sir. Opo. Okay. Opo. Kung sakali rin po, kung pwede po, mag-healing na rin po ako sa inyo para po, pwedeng gawin nyo na rin kaming Bitag Invest. Oy, talaga naman. Kung ibig sabihin, gusto mo na sumama sa Bitag Community Brigade. Opo. Ay, di sasama kita. Walang problema. Ikaw pala. Eh, Opo. simple lang. Yan naman ang inaantay ko sa'yo. Magic word lang eh, ha? Okay? Gusto ko rin naman talaga mag-tilbit. O, sige. Wala nga naman. Maraming salamat, Kap, ha? Opo, sir. Sige po, maraming Okay. Tatawagan ka lang namin, mag-uusap na tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga bagay na hindi dapat natin i-air kasi sa iyong seguridad to. Okay? Opo, Okay, sir. sige. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Ito yung mga bagay na hindi kayang sulbahin ni naman ng mga Talpulano, Estas, Judas, Barbas, Satanas sa lupa. Kasi pag may agrabyado at gustong kasiguruhan, hindi pwedeng ibigay ng ahensya ng gobyerno. Punong-puno na nga ang gobyerno natin ng problema. Mapapabayaan yung mga dehado, lalo-lalo ng kababaihan. Mantakin mo, hindi madali sa isang babae na magrereklamo na nilooban ang kanilang bahay, lingid sa kaalaman ng mga suspect na nakalipat na sila sa tapat mismo ng bagong bahay na pinatayo nila. Ngayon, itong mga adik dumaan sa likod ng kusina. By tropa yan, mga kainuman itong si Tutsi. Ako ngayon magbibigay sa iyo, Tutsi, Camille, Gatchalian, at kung sino mga kaanak mo, makinig kayo ha. Hindi maganda ang dating sa akin at pamilyang Gatchalian at Tutsi, Camille, kung sinong kapatid, kung sino-sino dyan, bantaan nyo si Janice, yung nagko-complain, bantaan nyo, pagtawanan nyo, hahantingin namin kayo. Hindi ako nagbibiro. Public record itong sinasabi namin. Pag sinabing hahantingin namin kayo, pag may ginawa kayo sa pamilya na yan, itong mga bagay na hindi kayang gawin na mga ano ba yung sinasabi ni Alogok? Si Irene Alogok, na yung kanilang tanggapan na sa Department of Justice, what do you call her, kung ano man yung sinasabi nila na sila ay dispute, kung ano man yung sinasabi nila, Department of Justice Alternative Dispute Resolution, paano mapag-ayusin dihadong-dihado yung ginang? Estranghero sa Pangasinan, taga Leyte, wala yung mister, dalawa lang sila na mag-inang dalagita na posible sila yung tinatarget. Kaya nabahala yung mayor. Kami nagpapasalamat nga pala doon sa mayor, si Mayor Art Brian Celeste ng Alaminos, Pangasinan. Nakaabot mismo sa kanya, tinawagan namin siya kasi hirap kung kontakin ni Kapitan. Anong ginawa ng mayor? Etong kilos agad si mayor. Ang ginawa ng mayor, agad magpadala ng mga pulis Alaminos para imbestigahan yung reklamo. Ngayon, humarap yung nagrereklamo at yung inarereklamong ginang, ayaw umamin. Hindi naman natin pwedeng paaminin, ano?
Kaya lang dapat isampa ang kaso na to. Doon si Janice kung nakikinig sa atin. Janice, importanteng sundin mo yung sinasabi ng mayor na ikay magsampa ng kaso at pagkatapos tutulungan ka ng pulis dyan sa Pangasinan, kargo ka na namin, at yung sinasabing Department of Justice, yung fiscal ngayon, nakasampa yung reklamo, huwag kang makapag-areglo. Importante malaman ang pagkatao nitong itong naglilisik yung mata nito. Ito nakikita ko, parang hindi ko maintindihan kung nakainom ba to o may ginagamit, may sinisinghot tong kulokoy na to. Tutsi, makinig ka. At mga katropa mo, kung sino man yung mga construction worker na naghahari-harian dyan sa lugar na yan, at yung mga hindi maganda ang dating sa akin, nasasabihin ng pamilya mo, abay, pinagtatawanan ninyo, pinagtutulungan ninyong ginang estranghero dyan. Ngayon, nagalit-galit daw ang pamilya nitong si Tirador ng Panty, si Tutsi Gatchalian, dahil nagpatulfo. Oras na sinabi niyo dahil nagpatulfo, naiirita ako eh. Kasi, ayaw makipag-ayos. Ayaw makipag-ayos. Hindi naman kinakailangan makipag-ayos eh. Dapat sa iyo masampahan ng kaso. At maragkaroon ka ng record ngayon. Kakalkalin namin ang record mo, Tutsi Gatchalian, sa barangay, sa lahat ng bagay. Tingnan namin kung ikay kasama ba rin sa mga grupo ng tinutok. Inaalam kung ikaw ba'y tok-tok hangyo, tokhang. Makinig ka. Huwag na huwag mong babantaan. Public record itong aking mga sinasabi rito. Itong mga bagay na kung minsan kahit nandito kami, nagagawa namin ng pagtulong. Nakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Salamat sa iyo, Mayor Celeste, yung batang mayor. Salamat sa ginawa mo. Nakaabot na sa amin. Good yung update ninyo. At doon sa kapitan naman, si Kap, pakita natin si Kap. Si Kap naman, siguro sa sobrang takot, gusto niya na raw maging kabahagi ng Bitag Community Brigade. Ang Bitag Community Brigade ay inumpisa na namin. Nag-umpisa lang yung pandemya. Ano hong ibig sabihin ng Community Brigade for Bitag? Sa lugar ninyo, hindi nyo malalaman kung sino mga Bitag Community Brigade na ang gagawin namin, mga undercover sila, nagmamatsyag, inaalam kung ano-anong pinagagawa ng mga abusado, siraulo, mapagsamantala, pabaya, kurakot, sa lugar ninyo. Nang sa ganon, nalalaman namin at pagkatapos, may lalagay, makakapagkilos kami. Hindi ito yung basta sumbong-sumbong ng bonggam-bongbang-bongbong. Para doon kay Alogok, hindi kami sumbong-sumbong, nag-iimbestiga kami. Kaya huwag kayo magpatulfo. Ang Tulfo Brothers, iba ang trabaho. Beyond sumbong kami, inaalam namin yung mga kurakot, inaalam namin yung mga putok sa buhong, nagpapabaya sa trabaho. Maraming nagpapabaya sa trabaho sa ating mga gobyerno. Sa totoo, maraming kurakot. Ngayon, bakit yung mga tao, maging si Presidente Duterte, nadidismaya na sa mga kawari ng pamahalaan? Kaya, kanino tatakbo yung mga tao para mabuo yung tiwala na hindi sila matatabla? Hindi ho sa pagbubuhat ng bangko. Nakasanayan nila. Kaya uli, Attorney Arlene Alogok, nakakabingi ang iyong katahimikan nung ikay nagsasalita na huwag magpamedya, huwag daw anumang television program. Ako ho'y hinihikayat ko ang mga taong bayan. Hindi lang po kami mga Tulfo Brothers ang gumagawa ng public service. Marami ho na mga media outlet. Sasabihin ko na sa inyo, sa malalaking istasyon, hindi ko na babanggitin, kahit na nga ho sila nagpa-public service para makatulong. Kung sasabihin itong batang abogado babalik uli, hindi naman siya mainit ang dugo ko rito. Hindi. Sinasabi ko lang, baka hindi niya alam. Ako ho'y nananawagan sa lahat ho na inabuso, inape, tinarantado, niloko. Pwede ho kayo mamili. Andyan ho yung mga, palagay ko may sumbungan ng bayan dyan sa GMA. Sa investigator Mike Enriquez, pwede ka magsumbong. Marami hong pwedeng pagsumbungan. Alam ko, ABS-CBN, sino yung sila? Tawag dito, meron dyan. Sino ba yung mga nandyan sa ABS na sa online nila? May mga sumbong. Si Julius Babaw. Meron ho sa Channel 5. Meron ho sa mga ibang stasyon na hindi ko nabanggitin. Meron ho sa mga maliit na stasyon. Sa dami-daming problema ng bansa natin, maraming napapabayaan. Kanino sila tatakbo? Sa mga probinsya, may mga media outlet na
nailalantad agad sa publiko yung mga bagay na kumbaga makaabot sa taong bayan. Kaya lang hindi lang dapat turuan natin ang taong bayan na ito na imulat yung inyong mga mata. Importante kayo magmatsyag sa inyong komunidad. Ito, am I recruiting? Yes, I am. Sinong interesado sa inyo maging kabahagi ng Bitag Community Brigade? Send us. Maglalagay kami, open invitation, para nang sa ganun dumami ang sumbungan. Para nang sa ganun, abay, tulungan natin itong dispute, ang pangalan nitong Department of Justice na ang trabaho ipag-ayusin. Okay, gusto ko mabasahin yung sinasabi, Department of Justice Alternative Dispute Resolution sa mga taong gusto mag-ayos. Sa mga taong pwede pang hilutin. May mga sumbong na mga pamilya, may mga sumbong mga kapitbahay na sila'y nagbabangayan, naghahanap sila na pwedeng mamamagitan. Pwede yun. Pero may mga sumbong na ayaw na makipag-ayos kasi grabe ang hinustisya. Mahirap kasi yung may mga sumbong na mga closed door, saradong pinto, kayo-kayo lang nakakaalam, syempre alternative dispute resolution, tapos confidential, baka confidential din yung arigluhan dyan. Alain din yan ba? Kasi itong sinasabing Department of Justice Alternative Dispute Resolution, lately, ini-encourage namin din na lumapit dyan kung kayo, pwede ho kayo lumapit sa Department of Justice Alternative Dispute Resolution kung ayan mga away pamilya, away kapitbahay, away kaibigan, or Department of Justice, or di naman kaya sa mga empleyado at mga amo ni niloloko, pwedeng pag-ayusin. Pero yung mga dihado talaga, kanino pupunta yan? Walang iba. Alam nila kung sino pupuntahan. Hindi lang ho kami, sa dami-dami ho ng sumbong. Punong-puno ho, hindi nga namin makayanan sa sobrang dami ng pila. Hinihikayat na namin ngayon. Ito ngayon, ilagay na natin. Pwede ho kayo pumunta sa Department of Justice Alternative Dispute Resolution na makakatulong din yan. Para na sa ganun. Ang dami ho ng mga nagsusumbong ngayon. Kaya, sino kanilang lalapitan? Of course, sa gobyerno. Makakayanan ba ng pamahalaan? May pribadong sektor na hindi nagpapabayad, nasa puso lang yan. At yung mga ibang mga estasyon, lahat ng mga programa pwede niyang mamili. Kaya wag hong isingle out, wag lumapit sa mga TV. Nek-nek mo. Gusto ko lang ho kayong paalalahanan, mga ninong, mga ninang. Nakapaghanda na ba kayo ngayong Pasko? Mga ninong, mga ninang. Handa na ba yung mga regalo nyo? Kasi di kayo sasantuhin ang inyong mga anak. Hindi ho makakalimot yan. Lalo na ngayong COVID-19 panahon. Wala hong COVID-19. Wala munang, kumbaga, sa mga inaanak ho natin. Yung mga regalo. Kung sakaling may hirapan kayo regalo kasi hindi, ipag-grab delivery nyo na rin. Ihandaan nyo mahabang listahan ng inyong mga inaanak. Umpisahan nyo ng mamili. Pero mas maganda siguro yung perahin nyo na lang at tawagan yung inyong mga bangko. Tulad ng isang araw ay tumatawag ho sa akin ng bangko, sabi sa akin baka kailanganin ko na raw ng magpareserba ng mga 50 peso bill, 100 peso bill, 200 peso bill, 500 peso bill, 1,000 bill. Yung mamili daw ako ng mga denomination, tanong ko, para saan yan? Ang ibig na lang sabihin, sir, baka marami ho kayong mga inaanak. Pues, yung mga inaanak ko, puro malalaki na. Pero, di nakakalimot yung mga magulang ng mga inaanak ko, kahit mga gurang na yung mga inaanak ko. Inaanak sa kasal, inaanak sa binyag ng mga 20 years ago, professional na. Sinisingil pa ako. Sinisingil pa ako sa mga birthday raw na nakaraan at ilang Pasko. Hindi naman ho ako laging may tracking na laging meron tayong listahan talaga. Anyway, kayo mga ninong at ninang, nagsasabi na ako sa inyo, lalo-lalo yung mga bata ngayon, pasiglahin naman natin ang kanilang kapaskuhan. Kasi, although, maganda nga bang balita na para sabihin ho na pwede na rin ilabas yung mga batang 10 years old pataas basta't kasama magulang? Anong taningin niyo mga boss? Ako kasi, negative ako dyan Pero nasa sa magulang na ho yan. Kasi kung kayo ho'y magsasabi ng inyong anak, ilalabas ni 17 years old, papunta ng mall, pataas, siguro,
ipasyal nyo na lang sa mga lugar na medyo wala masyadong tao. Punta kayo malapit sa mga beach, punta kayo dyan sa mga yon, drive kayo. Wag na lang sa mga mall. Wag nyo ihalo ang mga anak ninyo para medyo yung mga, kung may mga theme park tayo, mga beaches tayo, pwedeng pumunta. Doon na lang papunta ng mga anak natin. Wag muna yung mga, baka yung iba dyan, pupunta ng Divisoria, mamili. Mga bossing, easy. Alam nyo kasi talagang wala, nakikita nyo. Yan. Talagang tiyak ho, tataas talaga, magkakaroon tayo ng surge. Kung ganyan ho ang nakikita natin, hindi naman natin pwedeng hulihin lamang yan. Kita nyo, walang social distancing. Dikit-dikit na ho. Mahirap ho, parang ang hirap buta. Kumbaga, dikit-dikit ng mga tao. Talaga hindi natin, ewan natin, bakit kaya malakas ang loob ng mga kababayan ho natin? Na parang, kumbaga, pagod na ata sila sa pagiging takot. Matagal na silang takot, kaya panahon na parang lumabas. Yun ang sinasabi natin, consumer spending. Although, ang kagandahan dyan, the good news is consumer spending, may risk nga lang. Ibig sabihin, consumer spending kasi Pasko. Sisigla din ang negosyo, business confidence, kumpiyansa ng mga negosyante sa mga ganyan. Pero tiyanggi-tiyanggi yan eh. Ang totoong business confidence talaga mga bossing ay mga malalaking negosyo na bubuksan tulad ng mga mall at sana makadating na yung mga bakuna, kato limitado ata mga boss ang bakuna, aabutin pa tayo na 2022. Marami nagsasabi, Boss Ben, baka naman pag dumating na bakuna, marami sa atin, ano yung ganon? 6 feet below the ground na. Easy. Marami naghihintay. Kayo ba'y naghihintay ng bakuna? Siguraduhin ninyo paghintay ko, ingat na ingat kayo ha. Doble ingat, tripling ingat. Kasi baka pag dumating ng bakuna, 6 feet below the ground na kayo. Marami nagsasabing ganyan eh. Sa umpisa pa nga, sinabi nga ng presidente natin, President Digong, ipagdasal natin na dumating ng bakuna. Noong mga early part ng mga April, May, may bakuna, June, di ba? Para naman mabuhay pa tayo pagdating ng bakuna. Hindi ho ba? Parang ang dating, yun hong hubot-hubad na katotohanan na paano tayo makakasiguro? Kung ilan lang, parang kumbaga, mauuna muna yung mga maunad na bansa. Tapos mahirap na bansa tayo, bibili tayo ng kulang. Ilang milyon ang populasyon ng ating bansa? 120 million na ba tayo? Tapos ilan lang yung bakuna ang darating. Wala pa sigurong 20 million. Then nakikita nyo. By then siguro nakabakuna na tayo lahat siguro pagdating ho siguro ng 2022. Mariosep. Kaya ang pag-iingat ho talaga ay ganito ho kasi may mga pribadong sektor, bumili na ho sila, nakapag-reserva na ho sila, iba pa rin sa gobyerno. Alam naman ho natin kung anong prioridad ho ng pamahalaan. In the meantime, tayo ho, para makasiguro, pag-iingat pa rin. Sanayin na ho na muna natin sarili natin kahit na ho dumating ng bakuna na mag-face mask. Lagi maghugas ng kamay. Alam nyo na ho, hygiene, importante ho to. Ganon. While in the meantime, doon ho sa mga taong aping-api talaga. Sa mga taong gustong pumunta at kahit na papano, ako ho ipa-plug ko na pwede ho kayong pumunta kay Tool Rafi. Sa mga sumbong ho ninyo, pwede rin ho kay Tool Erwin, Tutok Tulfo, pwede rin ho sa amin. Ngayon, in fairness naman sa iba, pwede rin ho kayong pumunta sa ibang mga programa sa telebisyon o radyo, basta't may public service, may temang public service, samantalahin nyo na ho na, gamitin ho yung mga pribadong sektor na nagbibigay ho ng serbisyo publikong libre. Iba ho yung nagbibigay ng serbisyo publiko na may bayad at binabayaran kasi trabaho nila sa pamahalaan. Yung mga public service program, uulitin ko, in fairness, meron din ho sa GMA7. Meron ho sumbungan ng bayan. Meron ho investigador, may ABS-CBN kay Julius Babaw at iba pang mga public service to. Meron din ho sa palagay ko sa CNN, meron din ata. Meron din ho sa Net25, meron ho sa PTV4, meron ho sa TV5. Marami ho eh. Bakit ho natin sasabihin, wag ho sa television program? Bakit
bakit sinentro nitong si Attorney Alogok ang mga tulfo lang? Siguro dahil popular ho kami, ano? Pero attorney, ako'y magbibigay lang sa iyo ng kunting hinay-hinay ka sa bibig mo. Kasi baka matatalisod ka eh. Alam mo, halos inaaraw-araw kita para sumagot ka. Atat na ako marinig ang sagot mo. In fact, pinanyayahan kita para naman may bibigyan kita ng free airing dito. Marami kang nasagasaan. Hindi lang kami mga tulfo kasi hindi lang naman kami nagbibigay ng libreng serbisyo publiko. Pati na yung mga pribado at yung mga malalaking network na nagbibigay public service. In fairness sa kanila, para mo namang sinasabi, patayin na yan mga program, wag nang lumapit yan kasi hindi maayos. Oo, nakakatulong yung inyong maliit na tanggapan. Maliit yung tanggapan ninyo, hindi nyo kayang milyon eh. Maraming mga ape, kaya importante sabihin mo, makikipagtulungan ka. Huwag mong aagawin na parang sa tanggapan mo, kahit Department of Justice pa, hindi niyo mabibigyan ng hustisya sa pamamagitan ng pag-aareglo. Importante rito, pakikipagtulungan at mas pagsilbihan. Yung pananaw ng taong bayan, hindi kami napapabayaan. Alam mo ba, attorney, is food for thought. Food for thought. Gusto ng taong bayan ako minsan parang tabla na sa kanila, maere lang ang kanilang sumbong at yung taong kanilang sinusumbong nababanggit sa ere kasi maghihinay-hinay na yon. Hindi ibig sabihin ginigiba. Nabibigyan ng warning, kumbaga, ay, teka muna, na ano na kami, napaimbestigador na kami, ay, sumbungan ng bayan na kami sumbungan ng bayan ng GMA, ay, pa Julius Babaw na kami, ay, kung sino-sino dyan. Pero iba pa rin ang dating na pag sinabing, ay, napatulfo kami. Nagkakalansingan niya, magbombolyas nila, umakit sa lalamunan, di mamalaman, parang nabilaukan eh. Do you have the balls now, attorney, to say it na babawiin mo na lang, nagkamali ka sinabi mo? I'm waiting. See you tomorrow. Adios.